Good afternoon mga mom and sir. So medyo na-miss ko to yung paggawa natin ng video dito sa YouTube. Yun, may dumating. So medyo na-miss ko talaga to. Medyo na-busy kasi tayo lately dahil dito sa ginawa nating shop. Pero ngayon, I'm dedicated to be back here sa YouTube. And unang-una kong gustong ipakita sa inyo yung mga natapos nating builds dito. Isa na yon. At itong binubuo natin na Hilux. So ayun, meron tayo doon isang Ford Tracker na Bionic builds. Ito yung isa sa mga proud builds natin na hindi naman siya pang karera, pero sobrang naging masaya yung owner dahil sa naging resulta pagbuo natin sa tracker niya. Actually ito, to be honest, medyo hesitant ako kasi first time kong bumuo ng ganitong sasakyan. Yung tracker na Ranger siya, 2.5. Sobrang bagal talaga nung stock. So sobrang liit na makina, sinalpakan natin ng mas malaking turbo. So initially akala ko hindi mag-work kasi nga sobrang laki ng turbo. Naglagay pa ng mga injectors. Initially sabi ko, boss, baka medyo lag siya. Pero yun, pagkatapos nating i-build, iba yung in-expect ko sa totoong nangyari. Ito na yung build natin na tracker, Ford Ranger Tracker. Isa ito sa mga pinakaunang Ranger variant. So makina niya 2.5. Tingnan niyo yung stance, baby. Naka-lowered, naka-cosmis, naka-tires na low profile. Basically, yung makina niya is binuo natin from scratch. So initially, ang problema ni sir is gusto niya lang talaga magkaroon siya ng project car. And ayun, pinagkatiwala, dito niya pinabuo sa atin. So, diba, sa mga may tracker dyan, tingnan nyo, baka ma-inspire kayo na magbuo rin ng mga tracker builds na ganito. Ito si boss, siya yung may-ari nitong tracker na to. Mula pa siya ng Iligan, di ba? Iligan boss, no? Boss, anong nagbago? Ano nang nangyari sa tracker? Lumakas talaga. Lumakas talaga. May lag siya pero konting-konti lang. Nakakasabay na kahit LC. Kahit LC? LC quadrant. Kaya yun na makasabay sa LC. Dati, Wala. Hindi makapatak ng 130. kahit tricycle, no? Mahirapan. Mahirapan. Kasi ang unang reklamo ni boss dati, nahirapan siya kahit pag-overtake doon ng tricycle. Medyo nahirapan siya kasi sobrang tagal ng arangkada. Kaya nag-decide siya na magpalagay talaga ng malaking turbo. And ito, spare car niya lang naman to, kaya okay lang, gawin niyang project car. So anyway, tara, ikot ko kayo dito sa tracker ni boss. Ano nga year model nito, boss? 2009. 2009 na 2.5, tama? 5. Manual. Manual transmission. So tara, ikot ko kayo dito. So unahin muna natin yung labas. So sa labas, kung mapapansin nyo, medyo mababa na siya. Naka-cosmi siya, naka-tires, naka-drop ng 2 inches ata sa harap and 2 inches rin sa likod. So medyo nose dive siya, mas mababa yung harap kaysa sa likod. So medyo maingay, kaya pa-off muna natin yung makina para marinig nyo ako na maayos. Ayun, much better. So di ba? So eto, meron din siya dito mga bumper clips. Ito, para hindi matanggal yung bumper kasi quick release. Yan talaga pag naka-lowered eh. Pag naka-lowered, yan sa mga kotse naglalagay niyan, may humps, tinatanggal nila yung bumper para hindi masira. Ito, mataas pa naman yung clearance pero aesthetics to, para may design din konti. Ito yung makina niya, ang linis oh. 2.5 to na engine. So ito yung nilagay natin. Tingnan nyo kung paano natin ginawa. So unang-una, niretrofit natin yung turbo niya, yung napalaking turbo na yun, nag-ready. Niretrofit natin na masalpak doon sa kanyang intercooler. So naglagay din tayo sa kanya ng front mount intercooler and naka-open pot filter siya. So yan yung ginawa nating fabrication, nakaliko, and ito naman yung filter niya. And pagdating naman dito sa kabila, hindi na natin pinakailaman to. Etong pipe niya kasi pwede namang hindi galawin dahil rekta naman siya dun sa intercooler niya. Yung mga fittings niya and mga brackets para sa pagsetting ng turbo hindi basta-basta. Medyo mahirap talaga to. Kailangan natin ng matinding fabrication dito, science. Kasi ito hindi fit yung kanya mga oil line. Iba yung oil line at saka yung daanan ng oil at saka ng tubig. Iba sa stock at saka dito sa malaking turbo. Kaya kung medyo hindi ka masyado experience pagdating sa pagbubuo at pagre-retrofit, medyo mahirapan ka talaga. Pero possible naman, mahirapan ka lang talaga. Pangalawa, naglagay tayo sa kanya ng mga nozzles. MCR yung brand ng nozzles na nilagay natin dito. 4 and pinakalibrate natin bago natin isalpak. And makikita nyo, malinis na. Pinapinturahan din natin yung kanyang valve cover. So yan, basically yan lang man yung makina niya. Boss, an pinakamalayong na biyahe mo nito? Ano yan? Cagayan de Oro. So, eto, nabiyahe mo ng malayo, wala namang naging problema. Wala naman so far. Kumusta yung konsumo? Same. Ganun. Galing ako nung nag-full tank ako ng CDO, balik dito, lumampas lang siya ng 1 bar sa full tank. So wala masyadong nagbago? Wala, normal lang. Normal lang talaga. Pero sa power? Laki. Laki na ng bago. Convoy pa kami, convoy pa, Hilux GRS, kaya-kaya. Oh, ganun ba? Arangkada at saka dulo. Dulo.
Ano yung pinakamatulin mo dito? 170. Pero kaya pa siguro niya ata ubusin yung 180 kung ano, wala lang ano sa daan. Sabi no. Pero boss, ano ba purpose? Bakit mo siya pinabuo? Kakarera ka ba o ano? Para lang makakonvoy ganun, hindi maiwan. Pang biyahe-biyahe lang talaga. So yun yung motivation mo, pang biyahe-biyahe lang. Oo, biyahe lang talaga. Oo. Pero grabe iba yung nangyari sa kanya, no? Napakalaki ng transformation niya kasi nung unang dinala to dito sa shop, napakalaki ng gulong, mataas, naka 17s pa ata, di ba? 17 sa laki. Oo. Laki nung 17s pa, tapos naka all-terrain, mataas. Ngayon, tingnan nyo naman, sobrang baba. Hindi naman sobrang baba, na-drop lang siya. Tapos, ayan, tara, pakita ko pala sa inyo yung loob. Ayan, so ito ba, naglagay pala tayo sa kanya ng boost gauge. So, initially, ang gusto ni boss, medyo mataas na boost. So, pero sabi natin, ayaw kong medyo taasan yung boost kasi stuck yung mga gasket, baka umangat eh. Doon lang muna tayo kasi hindi mo naman kailangan ng sobrang power pag kalsada. Pang biyahe-biyahe lang naman eh. Ito, naka 35 PSI daw yung rate ng boost niya ngayon. So, medyo mataas na yon. Sakto lang yon pang biyahe-biyahe. Wala lang, napakalinis niya lang talaga tingnan oh. So, anyway, ito, nag-ano din tayo dito, nag full exhaust. So, itong full exhaust niya, nasa kaliwa. Kasi yung mga sasakyan nasasanay tayo na nasa kanan eh, 'di ba? So ito naman nasa kaliwa kasi ng turbo niya nasa kaliwa naman talaga originally. 'Di ba? So ito napaganda ng tip niya, oh. Nagfi-fade na nga lang. Bionic Man sticker. And yun lang, yan lang. Napaka basic build lang kasi pang biyahe-biyahe lang naman ni boss to. Hindi naman siya kakare. Pero boss, karera ka, lalaro ka. Ha? tingnan natin. May itom, let's go. Let's go. Ayan, so parang gustong subukan ni boss na lalaro ngayong kasi mayroon kaming coming race ngayong weekend. So, tingnan natin kung makakasali to. Maurasan lang natin. Orasan lang natin. Orasan lang. Oh. Ayun, yung susubukan natin ngayong weekend. Kasi nga boss, sound check nga natin. Andarin mo nga. Tapos, i-drive mo. Ayoko na sumama kasi alam ko matuloy na yan. Sige, start mo. Ayan, tingnan natin. Okay, rev. Rev. Okay. Okay. Sorry sir. Mausok. Grabe oh. So, ayan, kita nyo naman, pumuputok-putok pa. Pumuputok-putok pa. Oh, may dumaan doon na tricycle, nawala sa usok. Boss, road test mo boss. Siya lang sumama, siya lang mag-video. Tanay na yun ng ano, kuya. Oh! Shit! Power? Pwede na, ready to race na. Ready to race na daw. So itong trekker na to. Ito talaga yung pinakaunang build ko na trekker talaga. Matulin matulin. Sumasabay doon sa LC. Sa LC, GR, ang lumang sasakyan pero nakasabay sa mga bago. Remap and modified turbo ang baut. Kaya na ayaw kong sumakay dahil tatlo na yung anak ko, maliliit pa. Kaya kailangan sila lang muna kasi natakot kailangan natin maging maingat minsan. More power comes with more responsibility. I-burnout ka na, i-burnout. Okay, burnout.
Pwede na, pwede na. Ayun o, kita nyo. Naka all terrain. Pudpod. Pudpod. Grabe, grabe, grabe. So eto abangan natin to pag naglaro. Tingnan natin kung anong ibubuga nito, anong oras itong trekker na to. Let's go.